Ayan, welcome back po muli mga kababayan dito sa ating Mounting Channel, reaksyon at opinion. Ang bibigyan po natin ngayon mga kababayan ng reaksyon at opinion, hindi po laban ni Alex Iyala mga kababayan. Oo. Pero laban din po ito mga kababayan. Oo. Hindi po tennis tournament yung atin pong bibigyan po ng reaksyon sa mga oras po na ito mga kababayan. Oo. Hindi po. Kundi ito po ay laban ni Claire Castro at ni Karen Davila mga kababayan. Kung matatandaan po natin mga kababayan, itong dalawang ito ay dati po itong magkakampi, kumbaga. Oo, kaya ako po nasabi na dati ito magkakampi dahil ay iisa lamang ang political colors po nito, yung dalawang ito. Opo. At iisang company lang din o sa isang company, sila po ay magkasama na nagtatrabaho. Opo. Walang iba kundi yung ABS-CBN mga kababayan. Itong si Claire Castro ay dating host po ito doon po sa di Campanilla ba yun? Oo. Na usapan doon po sa DCMM mga kababayan. At ito namang si Karen Davila ay alam naman po natin na halos lahat ay alam po na ito talaga ay taga ABS-CBN ito. Subalit ngayon nga po mga kababayan ay kung sila po ay dating magkasama, opo, dating iisa ang kanilang political colors at iisa ang company na kanilang pinagtatrabahuan, ngayon ay magkalaban na po sila. Opo. So tawagan po natin ang tournament na ito ay Malacanang Open 2026. Opo. So ang mapapanood po natin dito ay itong sagutan ni Claire Castro at nitong si Karen Davila mga kababayan. So sa madaling salita, ang laban po na ito ay tawagin po nating World War match between Claire Castro versus Karen Davila. So ang naunang magsiserve po dito mga kababayan, dahil siya po yung nanalo sa toss coin mga kababayan, ay itong si Claire Castro. So siya po yung unang magsasalita po dito mga kababayan. So ito po, panoorin po natin ang kanya pong sasabihin. Meron ding Pwede, kritisismo. diba? Meron ding kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi Yes. mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakaila to ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanko na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, Malinaw naman yan, oo. Hindi lang naman si Karen Davila nagsasabi dito na nakalimutan na. Oo, kasi nga, nung nakaraang taon, 2025, ay talagang napakaingay ng mga tao, kahit yung mga government official, mga politiko, ang iingay. Nang sabi nila pananagutin yung dapat managot, hulihin yung dapat hulihin, lalong-lalo na yung mga malalaking isda. Pero sa ngayon, mga kababayan, ay wala na ang issue na ito. Nakalimutan na, oo, tinabunan na ito sa impeachment ni Sara Duterte. Oo, wala na. Oo, kaya nga, hindi lang si Claire Castro o si Karen Davila ang magsasabi o nagsasabi na nakalimutan na ito, yung issue na ito. so that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report, di ba? Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kakadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday,
ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti Nung patuloy, ang nasa balita sa ngayon, hindi naman flood control issue, kundi impeachment ni BP Sara. Ombudsman, sinasabi mo. Yung sinasabi ng ombudsman, salin ni BP Sara, nakahanda daw silang isubmit o ibigay ito doon sa House of Representatives. Ito po yung naging balita na wala na po yung flood control, hindi na po pinag-uusapan ng ombudsman yung flood control dito, kundi konsentrado na po sila. Doon na po sila nag-concentrate sa impeachment ni BP Sara. ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung di ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ, sa ombudsman. So ito mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may naghihiring pa nga yung iba eh. May preliminary investigation according to DOJ. So, anong nag-hearing? Yung Blue Ribbon Committee na ito yung inaasahan ng tao na mapanood sana para makita sana kung ano talaga yung katotohanan dyan sa flood control issue, ay wala na, natigil na. Oo. Ayaw nang ipatuloy ni Ping Lacson. O anong sinasabi mo na buhay pa ito? Wala na. Oo. Sino ba ngayon may hawak na ng mga departamento? Di ba yung gobyerno? Oo. Ang pag-asa sana ng taong bayan ay itong Blue Ribbon Committee kasi ito po yung nagla-live, live streaming po ito, yung nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung sasabihin mo lang itong sa NBI, sa Ombudsman, sa Department of Justice, o sa Sandigan Bayan na naghihiring, hindi naman napapanood ng taong bayan ito. Claire Castro, kaya walang kaalam-alam dyan kung niluluto lang ba itong mga kaso na ito o hindi. Oo. Ang inaasahan lang talaga ng taong bayan, Blue Ribbon Committee sana doon sa Senate. Kaso wala. Oo. Pinatay na nila ito. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung magsasabi man na wala na, kinalimutan na ang issue na ito. Hindi lang si Karen Davila ang nagsasabi nito. Milyong-milyong Pilipino, Claire Castro. Para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Irresponsible yun eh. Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga Talaga kayo nasa gobyerno eh. Kayo ang nakaupo hindi nyo talaga tatanggapin yan. Oo, kasi kung tatanggapin nyo yan, yung katotohanan na yan, di talagang kayo mismo umaamin ng inyong kapalpakan. Oo, hindi nyo aaminin yung kapalpakan nyo. Ay, naku naman. Pero sa mata ng tao, ay talagang pumalpak kayo dyan. Hindi nyo pagkaila yan. Investigation tungkol sa flood control project. At ngayon, sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, kahit hindi siya ayan. Ang bihira. So wag tayong tumalon muna doon. No? Papaniwala ka rin naman doon sa sinasabi ni Chobi Chanko na ang pag-asa na maimbestigahan itong flood control issue na ito, ang magpapatuloy nito si BP Sara kasi wala pa naman, hindi pa naman nakaupo si BP Sara. So ito ay
ay spekulasyon lamang ni Toby Tiangco ito. Pero kung yun nga ay mangyayari na makaupo si VP Sara sa pwesto, ay talagang alam natin ang mangyayari. Hindi pabayaan niya ni Sara Duterte, lalong-lalo na siya ay ginigipit dito sa administrasyong ito. Oo, ay talagang hindi niya yan papalagpasin. Kaso nga lang, malayo pa tayo doon sa katotohanan na yon. Dapat ang harapin mo, Claire Castro, yung nangyayari sa ngayon na talagang pinapatay itong flood control issue. Wala na. Si Ping Lacson na dating talagang hinahangaan sa kanyang katapangan, ayan, naging duwag na sa mga panahong ito. Oo, nawala na ang issue na yon. Hindi na pinag-uusapan yung flood control issue na yan. Kaya wag po tayong magbulag-bulagan, Claire Castro, o magbingi-bingihan. Ngayon, mga kababayan, puntahan na po natin itong pinagmulan dito po sa galit ni Claire Castro. Oo. So, puntahan na po natin itong si Karen Davila kasi dito po nagagalit si Claire Castro sa mga sinasabi ni Karen Davila, mga kababayan. So, ito po yan. Oo, because you now have the palace saying that you should offer evidence before making these claims. Doon lalo akong kinabahan, di ba? Ibig sabihin, kung sinasabi ni Yuse Claire na parang walang ebidensya at maglabas ako ng ebidensya, ano na nangyari dun sa speech ni Presidente Marcos na mahiya kayo? Ano na nangyari dun sa sinasabi nilang magpapakulong ng big fish? Bakit naman yung sasabihin ng Presidente nang wala namang ebidensya? Bakit siya hahantong doon sa punto na sasabihin niya na magpapakulong ng big fish kung walang ebidensya, di ba? Sa akin naman dyan, guys, siguro medyo mayroong mali na sinabi din dito si Toby Tiangco, mga kababayan. Oo. Kasi ang katotohanan naman talaga ay may nakulong na. Oo. At may masasabi na po nating big fish, mga kababayan. Kaso nga lang, hindi po yung big fish na naiisip po natin na katulad ng balyena, katulad ng pating, katulad ng ano ba, yung mga malaking isda talaga, yung mga tuna. Oo. Ng tulingan, no? Yung tulingan, medyo malaki-laki na rin yon. Pero hindi po umabot yung nakulong. Oo. Hanggang dalag lang po. Hanggang dalag lang po yung naipakulong ni Bongbong Marcos doon po sa kanyang ipinangako. Oo. So, ang dalag, kung ikukumpara po natin sa dilis yan, ay medyo malaki na rin po yan. Oo. Kasi may nakulong na po na mga sapsap at dilis. Ito nga po yung mga DPWH engineer. Oo, mga 30 mahigit po yata yun o 20 mahigit na mga DPWH engineer. Oo, tsaka may mga contractor pa. Kaso lang itong mga taga DPWH ay wala pa yata. Yung si Diskaya pa lang yata yung nakulong. Oo. Itong babae na Diskaya. Oo, so itong si Diskaya ay masasabi na rin natin na medyo malaking isda din po siya kung ang ikukumpara po sa kanya ay sapsap. Oo, kasi siya ay tilapia. Tilapia po ito si Diskaya. Kaya medyo malaki na rin po yan kung sa sapsap po natin ikukumpara. Oo. Yun na nga po, mga kababayan. Oo, kaya nasabi ko na medyo mali din po itong si Toby Tiangco po dito. Oo, meron na po. Oo, meron na pong big fish. Kung ang pagkukumparahan lang po talaga ay dilis at saka sapsap. Pero kung sabihin po natin yung pating, tulingan, ano pa, yung mga
butanding ay wala pa. Oo, wala pa talaga. Oo. So, yun po. Sige, tuloy po tayo mga kababayan. Dito po sa sagot. Sasagutin na po ni Karen Davila itong ito na po yung sinasabi ni Karen Davila na nanggagalaiti po dito si Claire Castro sa kanya pong sinasabi. So, mas lalo akong kinabahan dun sa statement na yon. No. What do you make of it, Representative Tiangco, that after everything, after the expose, after the speech of the president, after the Senate Blue Ribbon Committee hearings, frankly speaking, it seems that the flood control scandal has been forgotten. You only have Senator Bong Revilla that has been charged, right, and is detained right now. You have the ICI really almost clearing Speaker Martin Romualdez. Zaldico is still abroad. You do have DPWH personnel that are charged, but some are under the witness protection. But in effect, sa totoo lang, nakalimutan na ang flood control. Wala na. Karen, sa tingin ko, number one, no? Ayan guys, yan po yung sinasabi ni Karen Davila na nanggagalaiti po dito si Claire Castro, mga kababayan. Hindi po ito matanggap-tanggap ni Claire Castro. Oo. Ang sabi niya, sa mga fake news daw ito, yung mga ganito, na pahayag ni Karen Davila. So ganyan po, oo. So dati po silang magkakampi, mga kababayan, pero dahil lamang po dito sa flood control na yung mga pangako ni Bongbong Marcos na hindi po nagkaroon po ng katotohanan, oo, may naipakulong nga, pero yung big fish na sinasabi niya pala ay medyo lumaki lang ng konti doon sa dilis at saka sapsap. Yung kanya pong naipahuli ay isang dalag at isang tilapia na yun po ang siguro masasabi niyang big fish. Oo. Kaya talagang para kay Karen Davila ay talagang kinalimutan na ang issue na ito. Oo, binura na kumbaga. So yun po mga kababayan, ang atin pong naging laban po dito between Claire Castro at Karen Davila. At sana po nagustuhan nyo po ang laban po na ito ng dalawang magigiting na dating magkakampi, ngayon magkalaban na. Maraming salamat po. Like and subscribe po mga kababayan sa atin pong munting channel na ito. God bless us all.